Time flies so fast. Sinong mag-aakalang mabilis lang lumipas ang araw, linggo at buwan? Ngayon nga ay kabuwanan na ni Kayla. She went to her OB monthly for her check-up. Na lagi naman siyang sinasamahan ng kanyang asawa. Mas naging malapit pa sila ni Benedict sa isa't isa, at sa mga buwang nakalipas, dito niya napatunayang mahal pala niya ang lalaki, ay mali. Mahal na mahal pala niya ang kanyang asawa. Walang araw na hindi siya nito pinapatawa, nilalambing at inaalagaan. Brenna their firstborn ay mas lalong naging bibo. At ngayon nga ay nagpumilit na magbakasyon, kasama ang dalawang lolo niya, ang daddy ni Benedict at ang tio Ed niya. She could still remember nang unang dalawin siya ng mga ito. Halos mangapa siya dahil hindi niya kilala ang mga ito. But thank God, Benedict was there. Kaya kahit alangan man ay nagawa pa rin niyang mapalagay ang loob sa mga ito. Kaya ngayon mas naging super close pa sila ng daddy-in-law niya, at ng kanyang tio Ed. Nakilala na din niya ang mga Kurimo boys, na asawa ng mga kaibigan niya. Napakasaya niya lang, dahil sa kabila ng sitwasyon niya, ay lagi ang mga ito nandyan para pasayahin at alalayan siya, lalo na sa mga bagay na hindi niya pa matandaan. May mga alaala na din na bumabalik sa kanya paunti-unti, but she chose to keep it muna. Saka na lang siguro niya sasabihin, kapag tuluyan na talaga siyang nakakaalala. At least surprise diba? Napangiti siya sa naisip, pero bigla ding napangiwi, nang makaramdam ng pananakit ng ulo. Kaya mabilis siyang naupo. Wife, tinig iyon ni Benedict, kaya mabilis siyang umayos ng upo, at nagkunyari na walang nararamdaman, pero ang totoo butil-butil na ang pawis niya sa kakapidyo, na huwag mapadaing sa pananakit ng ulo niya. Wife, rinig pa niyang tawag pa nito sa kanya, and she was about to answer, pero biglang ang daming imahe ang pumasok sa isipan niya, tila flashback iyon na nagsipagdatingan sa isip niya. Tutap niya ang kanyang bibig, nang maalala na niya ang lahat. Mula nung pagkabata niya pa, hanggang sa lumaki na siya kasama ang kanyang tio Ed. Naalala na niya din nang napilitan siyang magpakasal kay Benedict, nang iwan niya ito. Dahil sa mga nangyari, pero may isa pa pala silang anak. Hanggang sa bumalik siya bilang isang heiress, at nagkabalikan silang dalawa, pero isang aksidente ang nangyari, kaya nagkalayo na naman sila ng asawa at anak niya, dahil kinuha siya ni Colin. She cried nang maalala lahat ng ginawa ni Colin sa kanya. Colin planned all of it from the very start. Ngayon malinaw na ang lahat sa kanya. Hindi na siya blanco. She closed her fist cause of anger. Ang taong minahal niya bilang kaibigan at kapatid, ay masama pala. You all right wife? Tanong ni Benedict na nakapagpabalik sa kanyang sarili. Tinitigan niya ito ng maigi. Bakit niya ba nakalimutan ang asawa niya? Pati anak niya nakalimutan niya din, dahil sa kasamaan ng lalaking yun. But she was so lucky dahil hindi huminto ang asawa niya, para mahanap lang siya. Kahit pa kakagising lang din nito sa pagkakakoma, ay nagpilit na itong hanapin siya. Yun ay batay na din sa kwento sa kanya ng mga Kurimo. Gusto niyang maiyak dahil sa sakit na nararamdaman. Nasasaktan siya dahil nagtiwala siya sa maling tao. Gusto man niya itong puntahan. Pero iniisip niya ang kalagayan niya. Baka mapaanak siya doon dahil sa galit. Wife, are you okay? May masakit ba sa'yo? Tanong ulit ni Benedict na may pag-aalala sa mukha nito. Sagot niya sabay tango. You sure? Opo. Then why are you sweating like that? Yuzisa pa nito. Mainit kasi, pagsisinungaling niya kay Benedict, na umuki na ang mukha sa sinagot niya. Can you hug me tight mister? Paglalambing niya dito. Naman, kahit kiss pa nga mabilis na sagot naman nito na ikinangiti niya. Yakap lang ang hanap ko, hindi halik. Hindi na niya natapos pa ang kanyang sasabihin, dahil lamanding na ang mga labi nito sa mga labi niya. Oh diba, paano pa siya papalag sa asawa niyang talo pa si The Flash? She pinched him on his waist na ikinangiwi nito. Oh, he winced. What's that for? Nakangiwing tanong nito. Ang sabi ko yakap diba? Kahit kailan ka talaga saad niya dito. Ngumiti naman ito ng malaki sa kanya, bago ginawaran ng halik ang tungki ng kanyang ilong. Sorry wife, I just can't help it. Your lips are so seductive, and inviting as if they are always wanted to be kissed by me, he naughtily said sabay kindat pa. Inay, ang hot ng mama. You ready na?
Tanong ni Benedict sa kanya na ikinatango niya. Actually may pupuntahan talaga sila ngayon, kaya nga siya nakabihis eh. At hindi niya alam kung saan sila pupunta, dahil wala naman itong sinasabi sa kanya. Let's go, yaya nito sabay alalay sa kanya palabas ng unit nila. Nasa daan na sila, nang naisipan niyang tanungin ang asawang busy sa pagmamaneho, pero hawak-hawak ang isang kamay niya, na akala mo naman makakawala sa higpit ng pagkakahawak nito. Benedict, saan pala tayo pupunta? Tiningnan naman siya nito ng mabilisan, at bumalik din agad ang mga mata sa daan. He asked me to bring you to him. I know I said it to you before, nadadalhin lang kita sa kanya kung tuluyan nang bumalik ang alaala mo. But I guess this is the right time, para makausap mo na din siya. Colin needs you wife, he's dying. Halos awang ang bibig niya sa sinabi ni Benedict. Hindi siya makapag-react dahil hindi niya alam kung ano ba dapat ang magiging reaksyon niya. Sa ngayon kasi isa lang ang nangingibabaw sa nararamdaman para sa lalaking yun ay walang iba kundi galit at pagkamuhi. We're here, antag nito sa kanya, sabay halik sa kamay niya, at bumaba na ng sasakyan, para pagbuksan siya ng pintuan. Severine Hospital, basa niya sa nakapaskil na pangalan. Bakit tayo nandito? Takang tanong niya sa asawa. Tiningnan naman siya ni Benedict na may pagsuyo, at lungkot sa mga mata. Colin is here, he has a cancer stage 4, at bilang na ang mga oras niya. Kaya nga gusto kanyang makita. Pagpapaliwanag nito. But why? She asked. Dunno, asking and begging for forgiveness maybe, kibat balikat nitong sabi. Forgiveness. Parang gusto niyang matawa sa salita na yun, dahil hindi niya alam kung kaya niya bang magpatawad sa lahat ng kasamaan nito. Maybe she can forgive, but she can never forget. Mixed emotions ang nararamdaman ni Kayla sa mga oras na yun. Andito sila ngayon sa hospital, at nasa loob ng kwarto ni Colin na mahimbing na natutulog. Benedict doesn't want to leave her, pero nagpumilit siya na iwan na muna siya nito, kaya kahit ayaw man napilitan itong lumabas ng kwarto. Galit siya oo, pero nahahabag siya sa nakikitang sitwasyon ngayon ng lalak, ay na dating kaibigan niya, ang dating maganda nitong pangangatawan, ngayon ay umimpis na. Hampak na din ang mukha, at banigoti na din ang makinis nitong mukha. Paano ba niya ilalabas ang galit niya, sa taong nagbibilang na lang ng araw? Napaayos siya ng tayo nang makitang gumalaw ito, at nagdilat ng mga mata at tumingin sa kinaroroonan niya. Hey, nanghihinang tawag nito sa kanya, at malungkot na ngumiti. How are you and the baby? Tanong nito. We're fine, and I am totally okay and healed now. Nakakaalala na ako, nauutol niyang sagot. Sumasakit na kasi ang lalamunan niya sa pagpipigil ng iiyak niya. Gustong-gusto niya kasi itong saktan, sigawan at sabihan ng masasakit na salita, pero walang lumalabas sa bibig niya. Ni ayaw kumilos ng mga paa niya, para lumapit kay Colin. You scared love? Mahinang tanong pa nito. She shook her head. No, angry yes, sagot niya dito. Why did you do that? At last na itanong din niya iyon. Lumamlam naman ang mga mata nito. I'm sorry, I'm so sorry. Lahat ng kasamaang ginawa ko sa inyo ni Benedict pinagsisisihan ko na yon. But loving you, ay never kong pagsisisihan, dahil alam ng Diyos kung gaano kita kamahal. Mahal mo ako, pero nagawa mo sakin ang ganung bagay. Hindi yun pagmamahal call, it's selfishness and obsession. Minahal kita bilang kapatid at kaibigan ko, pinaniwalaan ko lahat ng sabihin mo, at ipinakita mo. Pero lahat pala yun hindi totoo, pumipyok na boses na niyang sabi. Umiling-iling naman ito. Believe me or not, lahat ng ipinakita ko sa'yo totoo. Yes, I maybe planned all of those. Pagpasok sa pamilya ni Benedict, pagpapanggap kong mabuting tao sa kanila, pang-aagaw ko ng mga babae niya, makipag-conove kay Bella para lang maghiwalay kayong dalawa. What did you just said? Putol niya sa sinasabi nito. Pakiulit nga ang sinabi mo. You've heard me right? Sa kagustuhan kong masaktan si Benedict at mapasaakan ka ng tuluyan, nakipagsabwatan ako kay Bella to set up us. We've planned it and I'm so sorry. Tuluyan ang nagsipaglaglagan ang mga luha niya, na kanina pa niya pinipigil.
Sorry, namatay ang isa sa kambal ko, and that's because of your doing. Sinisi ko ang sarili ko pati ang asawa ko sa nangyari, pero yun pala ikaw ang dahilan ng lahat ng yun. Ngayon maliwanag na ang lahat. Kaya pala sumama ka sakin, kaya pala nilayo mo ako, nasasaktan niyang sabi sa lalaki. Si Mela, kasabwat mo din ba siya ha? So ang tungkol sa inyo kasinungalingan din. Lahat ng yun ay hindi totoo. Tanong niya ulit dito. She saw how Colin shook his head. No, alam ni Mela lahat yes. Mahal niya ako and I barely knew that. She was against me, against my plan, and she even tried to confess all of those to you, pero natatakot siyang saktan ko ang pamilya niya, kaya nanatiling tikom ang mga bibig niya ng matagal. I made her my slave, punching bag, ang dami kong kasalanan sa kanya, wika nito while his eyes are misty. Naitakip niya ang kanyang mga palad sa kabiglaan, dahil sa mga narinig mula sa bibig nito. Napakasama mo, hindi ka tao Colin, paano mo nagawa lahat ng yan? Galit niyang sigaw dito, wala na siyang pakialam kung mawala na ito. Siguro nga mas okay na yun, kabayaran sa lahat ng kasalanan nito. I'm sorry, please patawarin mo ako, pagmamakaawa nito. Kyla bite her lower lips, sa pagpipigil ng galit, at pagkakawala ng mga luha niya. Hindi ko alam kung paano kita papatawarin, sa lahat ng mga nalaman ko, hindi ko alam kung saan ko hahagilapan sa puso ko ang pagpapatawad na hinihingi mo, pero kung may tao man na mas nagawan mo ng kasalanan si Mela yun. Hindi ka na naawa sa tao, binaboy mo pagkababae niya. I know how bad I am at pinagsisisihan ko na yun, umiiyak nitong sabi. Okay lang kahit huwag mo, ninyo akong patawarin, ang gusto ko lang makahingi sa'yo, sa inyo ng tawad, and I wanna see Brenna for the last time please. Kyla breathed deeply. Hindi ko alam kung mapagbibigyan pa ba kita dyan. Please, kahit yon na lang, kung ayaw mo siyang makita ako okay kang, sisilipan ko na lang siya kahit saglit, at least masaya akong mawawala sa mundo dahil nakita ko si Brenna. I will ask Benedict if he allow you to see his daughter, sagot niya dito. Kita niya ang pagliwanag ng mukha nito dahil sa sinabi niya. Thank you pangit, can I hug you? Or can I touch your hand for the last time? Please. Hindi alam ni Kyla kung ano isasagot niya sa pakiusap ni Colin. Gusto niyang lapitan ito, pero kinakain siya ng kaba. Kaba sa hindi niya malamang dahilan, lalo na't iba ang nararamdaman niya sa mga oras na yun, humihilab kasi ang tiyan niya na hindi maintindihan. It's okay if ayaw mo pangit, I understand, nang hihina itong umayos ng upo. At akmang bababa sana ng higaan, nang biglang matamba ito. Hindi na nakapag-isip pa ng maayos si Kyla, mabilis niyang nilapitan ang nanghihinang si Colin. Para sana tulungan, but to her horror bigla siya nitong hinablot at tinutukan. What now ha? My love, wika nito sabay dila pa sa pisngi niya. Masama ka talaga Colin, bitiwan mo ako, natatakot niyang sabi dito. Pero ang lalaki tinuwanan lang siya nito, saka pahila siyang itinayo, habang hawak siya nito sa leeg. Hanggang ngayon talaga ang hina niyong mag-asawa. Oh well hindi na ako magtataka, kasi masyado kayong mabait, kaya mabilis lang kayong mautakan. Alam mo bang matagal-tagal ko ding inantay ang araw na to love ha? Alam mo ba? Sagot. Tila nababaliw na tanong nito sa kanya. Hindi ko alam. Colin please. Bitawan mo na ako, pero ganoon na lang ang panglalaki at panganggapos ng hininga niya, nang ipakita nito sa kanyang harapan ang hawak. Colin please maawa ka, naiiyak na niyang sabi. Ha? Sakin nga hindi ka naawa, ni hindi mo man lang ako dinalaw, love. Bakit ha? Masyado bang masarap si Benedict? Kaya ko namang gawin ang ginagawa ng asawa mo saad nito sabay halik sa labi niya. At halos mapadaing siya, nang kagatin siya nito sa may bandang leeg niya, don't you dare move or even scream, swear masasaktan ko talaga kayo ng anak mo, he heavily whispered na mas lalong nakadagdag ng takot na nararamdaman niya, okay lang sana siya kahit ikamitay niya, pero hindi niya kakayanin kung pati ang anak niya na nasa loob pa ng kanyang tiyan madadami. Nag-umpisang maglakbay ang mga labi ni Colin sa mukha niya, pababa hanggang leeg, habang ang isang kamay ay humahaplos sa kanyang chest. Doon na kumawala lahat ng luha niya sa halo-halong tako, kabagalit at pandidiri sa lalaking gumagawa ng kalazwab sa kanya, sa mga oras na yun.
She closed her eyes, habang pilit nagdarasal, na sanay dumating ang asawa niya. Lord please help me, Benedict help me, help us. Hindi mapakali si Benedict sa kanyang inuupuan. Nasa office niya kasi siya ngayon, at kausap ang isa sa mga investor niya, para sa isa pang hospital na ipapatayo niya. Pero ang kaba niya ay hindi siya tinatantanan. Ayaw niya sana talaga iwanan si Kayla doon sa loob ng kwarto, kaso nagpumilit ang asawa niya, kaya kahit ayaw man niya wala na siyang nagawa pa. So are we good now Doc Adson? Nakangiti nitong tanong sa kanya. I'm sorry Mr. Blair, but can we discuss this some other time? My wife needs me, pagpapalam niya dito na agad naman itong ikinatango. I'll ask my secretary to send you all the details that you needed, excuse me, saad niya dito sa katuluyang tumayo, at mabibilis ng mga paang naglakad palabas ng office niya. Napapamura na lang siya, sa kakaibang nararamdaman niya sa mga oras na yun, at alam niyang ang pakiramdam na yun, ay may hindi magandang ibig sabihin. He pressed his watch, at lumabas ang mga mukha ng mga kurimo. It's an high-tech watch na pasadya nila talagang 5 for emergency, para mas madali nilang makontakt ang isa't isa. He pressed Galen's face, at wala pang second nag-appear na agad ito. Gal, check the private room 205 here in Severine, he commanded, na thumbs up lang isinagot. Open now, nanggigigil niyang sabi habang nasa harapan siyang elevator, at nag-aantay na bumukas ito. He was about to enter the lift, nang biglang umilo ng warning ang watch niya, sabay pasok ng mabilis sa loob ng elevator, at isinaryon. We're on our way bud. Tinig yun si Hans, pero hindi na niya nagawa pang sumagot, dahil isa lang ang nasa isip niya ngayon si Kayla at ang anak nila na nasa tiyan pa nito. Pabalibag niyang binuksan ang pintuan ng kwarto ni Colin, at ganoon na nga ang pagsiklab ng galit niya, nang makita ang ginagawa nito sa asawa niya. Nakapikit ang mga mata ng asawa niya, at panay tulo na lang ng luha, habang pinapapak ng pinsan niya, ang leeg ni Kayla ngayon, ay malamay sungay ng nakangiti sa kanya. You son of a. Hindi na niya naituloy ang sasabihin at, akmang paglapit dito, dahil mabilis nitong hineklit ang asawa sa leeg, sabay tutok ng hawak sa may tiyan nito. Go on my dearest cousin, isang hakbang pa at tuluyan ng mawawala ang mag-ina mo, nakangising saad nito, lumaban ka ng patas Colin, ako na lang huwag ang mag-ina ko, halos magtagisan na ang mga ngipin niya sa galit. Benedict please, tulungan mo kami ng baby natin, umiiyak naman na saad ni Kayla. Stop crying wife, just look at me okay. Well, sige nga Benedict, paano mo kaya tutulungan ang asawa mo, kung nihakbang nga ay hindi ka makahakbang diba, panunuyan ni Colin sa kanya. He cursed, oh yeah, hurt me and I will make sure to hurt your wife. Bago ko emit si kamatayan, wika nito sabay dila sa mukha ng asawa niya. Stop, sigaw niya, stop that, or I will kick you. Ha, kick me. We both know that you cannot do that Benedict mapang-uyam na saad nito. Pero ako kayang-kaya kong gawin ang gusto ko, want me to give you example. No, iyak ni Kayla nang tumapat sa mukha nito ang hawak ni Colin. No Colin, hindi na ni Benedict natapos ang sasabihin niya, dahil sinugitan na nito ang braso ng asawa niya, na ngayon ay nagdurugo na. Ang sama mo, gigil niyang saad nangingisian lang ng huli. Bud, we're here. Theron is on the other building, waiting for your signal to shoot, rinig niya sa kanyang earpiece, na wika ni Sebastian, doon siya nakahinga ng maluwag. Wife, tawag niya sa asawa. Whatever happens, you know that I love you right. Nakangiti niyang wika dito, naguguluhan naman siyang tiningnan ni Kayla. Benedict touched his watch, he activated Kayla earrings na may earpiece iyon. That's his gift. Natagalan lang dumating. Dahil sadyang pinasadya talaga ito, he was so glad that his wife wearing it. Listen, wife, just listen, saad niya dito, maya-maya pa biglang umawang ang bibig nito, tanda na naririnig nito ang sinasabi ng kaibigan, sa kabilang linya. Baby Kayla, dodge your head to the right, we will gonna shoot, but if you can't, just bite Colin's hand, wait for our go signal to grab his hand,
so you can bite it, okay, rinig niyang wika ni Galen. Kita pa niya ang mahinang pagtango ng asawa, na tila lumakas na din ang loob, dahil may backup na sila. Kung siya lang kayang-kaya niyang patumbahin si Colin, pero hindi siya makagawa ng moves dahil sa mag-ina, at hindi niya kakayaning may mawala isa man sa mag-ina niya. Saktong pagtaas ng kamay ni Colin, ang pagbigay ng go signal ni Galen, kaya mabilis na hinablot ni Kyla ang kamay nito, sabay kagat ng mariin. He hurriedly grabbed Kyla's hand, and gave a full kick on Colin's face. But this man, para baliwala lang iyon, dahil nakabangon ulit. Dapa, rinig niyang sigaw ni Theron. So he immediately protect Kyla, and down on their knees. Rinig nila ang sunod-sunod na putok na nanggagaling sa labas ng bintana, at alam niya kung saan galing yun. Mabilis na chinek ni Benedict ang asawa, na ngayon ay nanginginig sa takot. He checked every part of Kyla's body, and he hold his breath cause of anger, when he saw his wife's neck, nangingitim na ito sa lalim ng pagkakagat, at alam niya kung sino ang may gawa nun. He slowly caressed his wife, and kissed the top of her head, sabay baling sa lalaking may kasamaan nga talaga, at nagawa pang makatayo sa kabila ng natamo nitong tama sa katawan. Inisang hakbang lang niya ito, bago binigyan ng isang malakas na suntok, na ikinatumba nito, ni hindi na niya binigyan pa ng pagkakataong makatayo ito, tatapusin na kita. He angrily said while he kept on punching Colin's face, naduguan na din sa dami ng suntok na tumatama dito. Mawala ka na, he shouted and squeezed Colin's neck. Halos magsilabasan ang mga ugat sa kamay niya, sa higpit ng pagkakasakal niya dito. Ramdam pa niya ang pagpapalag nito, pero patawarin siya ng Diyos, dahil hinding-hindi niya ito bibitawan hanggat hindi ito namamatay. Bod! Malakas na sigaw sa kanya ni Seb, sabay hablot sa kanya kay Colin, na halos wala na ding malay. Let me go. Enough. Sigaw naman ni Hans, sabay kuha ng armas at ipinutok iyon sa lalaking nakahandusay na. Now he's dead. Saad pa nito. Humahanggo siyang tiningnan ng asawa, at ganoon na lang ang paglaki ng mga mata niya, nang makitang puro dugo na ang sa may kinauupuan nito. Oh God, wife!